Senator Robin Padilla, welcome back to the Netherlands. Mabuhay ka, Sen. Maraming salamat sa pagpunta mo. Ano po, assalamualaikum sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo, sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga kanina ko pa kaututan dila. Magandang hapon po. Senator Robin, alam naman namin, sir, na pupunta ka dito para sa pagsuporta kay PRRD. Ano po yung masasabi nyo, ma-share ninyo sa buong mundo? Yung experience niyo, isang taon na po tayo, Sen, na lumalaban para kay Tatay Digong. Ano po yung gusto nyong sabihin? Ito kasing laban ni Digong para sa isang, unahin ko na ako hindi naman po lingid sa kaalaman po ninyo na ako po ay miyembro pa rin at tapat na tagasunod pa rin ng Katipunan. Okay? Yan po ay minana pa namin sa mga matatagal na nating bayani. Galing pala kina Andres Bonifacio. Ibig sabihin yung pagmamahal po sa bayan. Ito pong pagmamahal namin kay Digong, una, sa pagiging tatay niya. Pangalawa, sa nagawa niya para sa bayan. Pangatlo, isang Pilipino ikinulong dito, dati pang Pangulo. Medyo, yung tatlo ho na yun, pag pinagsama-sama, nakakasama ng loob yun. Kasi tatay natin, isang presidenteng gumawa ng maganda. Pangatlo, isang Pilipino ikinulong dito at inaantay natin ang desisyon ng mga dayuhan. Malabo yun. Kaya po tayo nandito. Hindi po tayo nandito para makipagkulitan, makipagbungis-ngisan. Hindi po tayo nandito para makipagbarkadahan. Nandito po tayo, nakikiisa tayo sa mga Pilipino na naniniwala na dapat kung meron man kaso si Digong, dapat doon sa Pilipinas, nandun sa dapat. Sana ay kung ano yung soberenya natin, na malinaw naman yon, na malaya tayong bansa. Sana ay makiisa din kayo, yung mga kababayan natin, na katulad din namin. Aminin ko, marami dito talagang solid Digong yan. Pero sa puso ng mga yan, nandyan yung pagka-Pilipino. Bakit tayo nandito? Diba? Ako, doon naman masakit ang loob ko. Na bakit? Paano tayong nakikiusap? Ang hirap-hirap. Pagdating mo dito, dadaan ka sa immigration, dadaan ka at kinikilatis ka. Alam mo, wala namang problema, pero pagka paulit-ulit na ganun na. Ang dami-daming cheche bureche para mo lang makita yung tao ng pinakamamahal mo. Dahil mahal mo hindi lang dahil tatay mo, mahal mo hindi lang dahil, kundi Pilipino yun Marami naman dito, kaya parang ginawa na nilang Hajj to, parang ginawa na nilang yung bang kasama na sa kanilang paglalakbay. Marami akong nakasama dito, yung umiikot ng Europe, pupunta dito para makiisa kay Digong kasi Pilipino sila. Pero hindi naman solid na Duterte sila. Nandito sila kasi Pilipino sila. Yes. At nakikiisa kay Digong. Kung may kasalanan man siya, dapat nandun siya sa Pilipinas. Yun lamang po yung ating pagsasama-sama dito. Katunayan, masaya dahil may bayanihan. Dahil naman ang gusto ni Digong. Matutuwa naman tayo dahil yan talaga si Digong, takapangat malasakit, bayanihan. Ginagawa natin dito, yung nga lang nakakulong siya. Pero God works in mysterious way. Maaring ganun din ang gusto ng Diyos na makita ng buong mundo na nagkakaisa ang mga Pilipino kahit sa panahon na punong-puno ng pagsubok ang mundo. Kasi nandito na lang yan na lang ang nakikita ng buong mundo na ang mga Pilipino nagkakaisa dito. At yun hindi ho akong hinuhuli noon Kayo talaga, kayo iniisip nyo. Tapos na ang hulihan sa buhay ko.
Nakulong na nga eh. Napakalinaw po ng mensahe ni Digong. Pagkakaisa, mula noon hanggang ngayon, yun pa rin naman. Wala namang pinagkaiba. Mabuhay ng taas noo ang mga Pilipino. Nakita naman natin sa kahit na nakakulong na si Digong, yung taas pa rin ng respeto sa kanya ng hindi lang ng mga Pilipino. Mas mataas nga respeto sa kanya ng hindi Pilipino eh. Yung mga leader at yung mga citizen ng ibang bansa, ang taas ng respeto sa kanya. May mga politiko nga diyan na kumakandidato, gamit ang picture niya sa ibang bansa yun ha. Ginagamit yung plataforma niya. Talagang legend na si Digong. At itong pagkakakulong niya rito sa ibang bansa, parang sinelyuhan na natin yung pagkabayani niya. Talagang kahit na may mga kontra, naintindihan naman natin yung mga kontra, pero bihira ang nangyayari sa isang tao ang ganito. Ito ay umaakyat ka na sa kategorya ng pagiging bayani. Kahit aminin natin at hindi, suportado mo si Digong o hindi, ginawa na natin siyang bayani. Para siya ay dumadaan sa paglilitis ng mga dayuhan, ginawa na natin siyang bayani. Kaya sana lang magsama-sama tayo na dumating ang araw na makauwi din si Digong. Kasi mas maganda yung bayaning buhay. Kasi matagal na tayong maraming karanasan na bayaning namatay. Ayaw natin yun. Gusto natin buhay si Digong, malagpasan niya ito. Matapos na ang kaguluhan sa Pilipinas dahil ang gulo-gulo na ng mundo para makaabante tayo. Kasi yun naman ang nais nating lahat. Nais nating magkaroon ng progreso ang bansa natin. Bakit pa maraming OFW dito? Bakit marami pa migrante dito na pumupunta? Kasi nakikita nila na pwedeng maging parang Netherlands din ng Pilipinas basta magkaroon tayo ng magaling na leader. Kaya naman yun eh. Yun naman na pag pinagsama-sama natin ang Ricardo, hindi ito fans club. Fans club in a way. Maraming umahanga kay Digong pero mas more on political to. Yung tingin ng tao, nakaramdam sila ng pwede. Yung nakikita namin sa ibang bansa, yung nararanasan namin sa ibang bansa, pwede palang gawin sa Pilipinas. Basta merong leader na iron hand. Yun ang kailangan natin. Parang Lee Kuan Yew. Yun eh. Yun lang ho. Wala ako sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho, ang gusto nyo sabihin. Pero, andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw ay magiging progresibo tayong bansa. Senator, ano po yung... haba. Senator, Pulis, huli na tayo. ano po yung masasabi niyo, Senator, doon sa suporta ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala, Sen, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi naman pwedeng mawala yun. Kasi maraming natulungan ang ating dating Pangulo. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, congressman pa lang siya, piskal pa lang siya. Nagkaroon na ng magandang karanasan sa kanya ang taong bayan. At nakita naman natin yan sa Davao, ang Davao City. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. English, guys? English. Are you the leader? No. No. I'm a visitor like them. Okay. Because our former president. Yeah. Okay. That's why you are standing here. Yeah. Sir. How long you are staying here? Until 5 or 6. 5 or 6. Yeah. Okay. How many people are you here? Less than Right 50. now? Less than 50. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ganyan ho kagaling yung pulis. Tinitingnan na lang nila kung safe kami dito, kung okay kami dito. Siyempre po, baka may kailangan kami. Hindi naman ho kami pinapaalis. Dahil imposible naman kami paalisin dahil matagal na ho sila dito. Oo. Yan ho yung mga tinatawag natin na merong police visibility. Yan.
Kaya safe tayo ho dito. Yeah. Walang magnanakaw nung aming ano diyan, portalet. Oo. Ayun. Yan. Katulad ho nung sinasabi ko, alam nyo, marami din ho dito pumupunta, hindi naman sila DDS. May mga pumupunta ho rito, mga Pilipino lang talaga na naniniwala sila na dapat walang Pilipinong nililitis sa ibang bansa. Parang lalo na yung dati nating Pangulo. Wala naman makapagsasabi na sa panahon niya hindi tayo safe. Yun lang naman yun Kahit na anong issue natin kay Digong, issue niya na lahat. Pero pagdating dun sa safe tayo ng panahon niya, wala akong ano doon, walang kukontra. Yun ho talagang tunay yun. Ang mga, wala ho tayong, parang masasabi natin na maikukumpara yung Pilipinas noon sa ibang bansa. Yung safest city, safest country. Senator, Davao, sabi ko nga, yung Davao. Yun ang example Kasi pag tinignan mo yung history ng Davao, dating punong-puno ng mga kalokohan dyan, kagaguhan dyan, gera-gera dyan, grupo-grupo, komunista, rebelde, lahat. Pero nung dumating si Digong, tumino ang Davao. Yun ang kailangan ho ng buong Pilipinas. At siguro naman, sapat na yung sinabi din ni Senator Miriam Defensor nung debate nila na kung merong isang tao talaga kilalang hindi korap at lumaban sa korap, si Digong yun. Alam nyo, hindi nyo pwedeng bulahin yun si Senator Miriam. Senator Robin Padilla, maraming salamat sa pagpunta mo. On behalf of the Filipino community, welcome back to the Netherlands. Salamat po. Mabuhay ka, Sen. Oo, hindi namin pwedeng sabihin happy. Ito? Pwede natin tawaging fighting 1 year day. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay, Sen.